Sa pong magandang tanghali sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, pinapakita ko lang po sa inyo ang ating menu ngayon. Inihaw po na karne yan. Sabi ko, wag nilang lagyan ng toyo. Plain lang, asin lang at saka yung nilagyan ng pangpasarap para makita talaga kung luto na yung karne o hindi. Kasi kapag may toyo mga kaibigan, di ba? Parang akala mo luto na pero hilaw pa pala yung ilalim. Pero pag ganyan lang ka-plain, makikita po natin na hilaw pa o luto na yung ating iniihaw na karne. Yan. Yan po ang paboritong ulam ng aking kuyang bunso, yung aking anak na lalaki. Hindi po yan mahilig sa gulay pero lagi kong sinasabi na kumain ng gulay dahil hindi rin pwede na laging karne ang kakainin ng tao. Mahilig yan, mga pakwan, mga prutas at saka karne yan. Gaya ng baboy, manok, yan lang ang gusto niya. Alam niyo mga kaibigan, may kwento po ako sa inyo. Naalala ko itong inihaw na baboy eh. Yung aking anak po ay 3 years old pa lang, yung pangalawa kong anak. Nagkasakit siya mga kaibigan doon sa isla. Hindi ko alam kung paano ang gagawin dahil talagang hindi po huminto ang kanyang lagnat kahit painumin namin ng gamot. Ngayon, meron po akong alagang baboy. Mula po nung biik siya, wala lang po yun, hindi ko pinitinali. Kaya pumapayat po ako nung araw kasi yung aking pagkain, kasi oras ng pagkain, andun na yun sa ilalim ng mesa. Kinakagat-kagat na yung pa ako, nangihingi na siya ng pagkain. Kaya yung aking pagkain, naghahati kami, binibigay ko sa kanya. Pero meron din naman siyang ibang pagkain. Pero parang gusto niya rin yung kanin. Ngayon, siguro mga tumitimbang na siya ng mga 40 kilos. Nagkasakit po ang aking anak. Sabi ko, ay padadamihin ko yung baboy kasi babae yon. Tapos, alam niyo po ba, meron po nagsabi sa akin na matanda na, gagaling lang yung anak mo kapag kinatay mo yung baboy. Tapos, yung kanyang atay, humiwa ka ng atay tapos ihawin mo tapos ipakain mo sa anak mo may sakit. Nag-isip-isip po talaga ako pero nung time na yon, bagong mananampalataya lang po ako sa Panginoon. Inisip ko talaga kasi parang hindi ko kaya na katayin yung aking alagang baboy. Tapos sabi ng nanay ko wala naman daw mawawala kung susundin ko yung sinabi ng matanda sa akin. Kaya kinabukasan maaga pa, ayun, nagpainit na ng tubig ang tatay ko. Tapos ayun na, kinatay na si baboy. Umalis ako ng bahay. Yung ayoko marinig yung kanyang iwik-iwik, yung kanyang iyak habang kinakatay siya. Kaya lumayo po ako. So nung hindi ko na po narinig yung kanyang iyak, pagbalik ko po ay malinis na si baboy. Kinuskusan na ng mga dahon ng papaya. Kaya ang puti po ng baboy. At ang linis-linis po nun. Kanin po yun ang kinakain. Tapos alam niyo ba mga kaibigan, agad na hiniwa ng tatay ko yung tiyan ng baboy. Tapos ang una niyang kinuha yung atay ng baboy. Tapos humiwa siya ng yung pinakadulo ng atay. Tapos hinugasan niya, nilagyan niya ng asin. Tapos inihaw po yun ng nanay ko yung atay na yun. Yung anak ko talaga namang hirap na hirap po yung sakit niya. Hindi ko talaga alam. Minanghina ko yung anak ko. Tapos alam niyo mga kaibigan, kumuha ako ng konting kanin kasi hindi rin siya masyadong kumakain. Tapos nilagay ko po yung yung karne ng yung atay sa kanyang pinggan. Tapos pinakain ko ngayon nung naralasahan niya yung atay ng baboy. Wala, para siyang bumilis ng pagkain. Inubos niya po yung kanin pati yung atay ng baboy. Pero yung atay ng baboy hindi po yung bininta ng aking mga magulang, talagang ni-reserve po yun para sa aking anak. Tapos nakakain po yung bata ng ng maayos. Mga after 10 minutes nung natapos siyang kumain, sabi niya, mama, tumayo yung anak ko. Tapos naglakad-lakad doon sa sala. Tapos sabi niya, ay, tayo na pala yung baboy natin. Sabi niya, ganun ang tawag niya doon, si Iwik. Ngayon, yun, ang ginawa ng tatay ko, ibininta yung karne. Tapos alam niyo mga kaibigan, hindi talaga ako tumikim kahit yung atay, kahit konti. Hindi talaga ako tumikim doon sa alaga baboy. Tapos yung anak ko gumaling na.
Kaya alam niyo na, kung minsan yung mga matatanda, hindi ko rin po kilala yung matanda na yun. Basta dumaan lang po yun sa amin. Tapos sabi niya, ah, parang may sakit ang anak mo. Sabi niya sa akin, sabi ko "Oo nga po." Pero kilala ko po yung matandang yun, pero hindi masyadong pumupunta sa bahay. Tapos, yun nga, ang advice niya, patayin ko yung baboy at ipakain yung atay. Sabi ko, pwede namang bumili na lang ng atay ng ibang baboy. Sabi, hindi, yung alaga mo talaga ang patayin mo. So, parang nagsakripisyo yung alaga kong baboy sa buhay ng aking anak. So, yun mga kaibigan, minsan, yung mga alaga natin, sila yung nagsasakripisyo. Tapos, ito na naman, nag-alaga naman ako ng mga isda. Yung mga isda na para mga prinsesa ang mga buntot. Ang laki-laki po ng aming ano dito, aquarium, mga 2010, 11, 12. Tapos ang gaganda po ng aking mga isda. Alam niyo po ba, bawat may magkakasakit na miyembro ng pamilya, may namamatay po akong isda. Ganun. Parang minsan nagkakatotoo din yung mga sinasabi ng mga matatanda na mag-alaga ng aso, ng pusa, o kahit ano, mga ibon. Yun nga, isda. Para daw kapag may nagkakasakit, parang yung mga alaga natin ang nagsasakripisyo. Aywan ko lang, baka nagkataon lang din. Pero ako po, in-experience ko po yan doon sa baboy ko at sa mga isda. Every time na may nilalagnat sa loob ng bahay namin, meron pong namamatay na isda. So, yun. Yun lang po yung aking experience sa pag-aalaga po ng mga baboy o mga isda. Yan. At minsan naman yung mga pusa, aso, may mga ganun din pong tsure. Kaya yun mga kaibigan. Napansin nyo, lahat ng aking pinapakita sa inyo, mayroon talagang kalakip na kwento. Kasi maganda pong magkwento kapag na-experience po natin, totoo po yun. Yan mga kaibigan, malapit nang maluto yung inihaw ni Lolo Dudong na karne. Kaya yan, papasok na po tayo ng bahay. Ayan po, ngayon, nagsasampay po doon yung kapatid ng aking manugang na napakasipag na bata. Maasan, ayan, pinaglaban niya na yung aking anak, yung mga maruruming damit na dala ng kanyang kuya. Kasi weekly po, 2 weeks po hindi umuwi dahil marami pong overtime. Kaya ayan, ang buhay, ganun lang talaga ang buhay mga kaibigan. Ayan po ang mga pet ni Bunso. Yan po, isang araw po ay meron pong namatay na isda. Sayang. Ang ganda raw yun ng ang ganda daw ng kulay nun. Yan ang mga isda ni Bunso. Yan naman po ang mahilig sa mga isda si Bunso. Yan si Impoy. Yan din kami. Pusa lang ang wala sa ngayon kasi may mga apo po ako, baka kalmutin po yung mga apo ko ng pusa. At si Impoy, sanay na sa kanila. Yan ang mga isda ni Bunso. Tapos, alam niyo po ba, ang dami pong mga anak yan. Tapos, nakakabenta na po si Bunso. Pandagdag niya sa kanyang pamasahe. Yan, hindi lang po siya nag-aalaga para lang sa kanyang kasiyahan, kundi nakakatulong po ito sa kanyang needs kapag kulang po yung allowance niya. Yan, nagtitinda po siya ng kanyang mga isda. Yan po ang mga isda. Tapos yung mga halaman po na yan mga kaibigan, mga buhay po yan sabi pong pang ano po yan, pang isda po yan halaman. Buhay po yan sa ilalim ng tubig. Ayan po. Tapos dito mga kaibigan, meron siya dito hipon. Hindi ko lang makita. Saan ba yung hipon dito? Minsan lumulutang-lutang yung hipon Tapos doon naman, ayun, meron dito. Yung mga malapit na yatang mga anak. Dito naman yan nilagay. Yan puting-puti yung kanyang lalagayan. Saan na ba si hipon? Yan, meron ding ayun, si hipon. Ang liliit pa mga kaibigan. Napansin nyo ba? Masyado pang maliliit si hipon. Pero yung nanay niya nandyan, nagtatago lang. Yan mga kaibigan, sobrang init ng panahon.
Hanggang dito na lang po uli ang aking vlog, ang aking video. Yan po ang mga isda ni Bunso. Mag-ingat po mga kaibigan, mag-ingat po tayo. Babay po muna mga kaibigan. Maya-maya po magba-Bible reading tayo kapag hindi na po maingay ang paligid. Babay po.